Diyos ko, Panginoon ko. Kung ano man po yung nangyari sa buhay ko, hinihingi ko po ng tawad. Ano po ang nangyari? Bakit po kayo nakulong? Yung time po na yung anak ko nakita ko dun sa lugar po ng mga angka ng kinakasama ko. Tinawag ko po kasi po pinalayas nila talaga ako eh. Walang trabaho yung asawa ko. Pag yung kumot pinalalamon yung mga anak ko, isinusumbat. Bakit daw ayaw namin Ano po bang pangalan ng inyong kinakasama? Kung tawagin po siya, Rodolfo po, Rodolfo. Okay, si Mang Rodolfo. Opo. Ilang taon na po kayo nagsasama? Matagal na rin po, may 20 years na rin, pero hiwalay-sama. Dahil nga Ilan po po ang anak ninyo? 6. Magulo. Bakit po hiwalay-sama? Kasi nga po, kasi ang isip ko, magulo na yung isip ko. Tapos nakikita ko pa yung problema dun sa bahay nila na hindi magkasundo-sundo. So kayo po ay nakatira ni Mang Rodolfo doon sa bahay ng kanyang mga Po, sama-sama po kami doon, pero Ilang hiwalay kayong po. magkakasama-sama doon? Bali, siyam na pamilya po. Siyam na pamilya, Opo. pero may kanya-kanya naman po May kayong mga pinto. kanya-kanya kaming pagkain. Pinto ngayon, pag yung halimbawa, meron kaming konting pera, nagluto kami. Oo. Tapos pag meron akong pagkain, binibigyan ko sila, ganun. Di Bakit naman- po ninyo nasabing na parang naging mahirap ang buhay po ninyo doon? Hindi ko po mahanos kasi siyempre marami po ako mga anak. Bakit inabot ko po yung nakulong ako? Hindi wala man lang pong dumalaw sa akin dun sa loob ng kulungan. Bakit po kayo Pero nakulong? naalala ko po talaga yung mga anak ko. Bakit po kayo nakulong? Kasi nga po, nasampal ko po yung anak kong mabigat po binigay sa akin kaso nung nagreklamo sa akin. Ilang taon po yung batang nasampal nyo? Lahat naman po ng mga anak ko pinapalo ko. Ilang taon po yung batang Nine- nasampal nyo? 9 years po. 9 years old. Bakit po ninyo sinampal? Kasi po, sinampal ko yun dahil tinatawag ko po yun. Oo. Ayaw niya akong pansinin. Dahil lang Ngayon, po sa ayaw kayong ayaw- pansinin, ayaw- sinampal po Opo, ninyo? yun. Pero hindi naman po malakas na malakas, mahina lang po. Siyempre, yung bata nasusulsulan nila na wag lumapit sa akin. Siguro naman po, Aling Nilda, alam nyo naman po na malakas o mahina po ito, yun ay sampal pa rin. Kayo po ay nakapanakit pa rin ng isang bata po na 9 years old lang na wala pong kalaban-laban. May nagawa po bang hindi maganda yung bata para sampalin nyo? Yun lang po, yung tinatawag ko lang po siya, tapos hindi na po siya lumapit sa akin noon. Bakit po kailangan ganong kabigat ang inyong kamay? Yun nga po, nagkasala nga po ako doon sa anak ko. Tapos nagpabarangay na hanggang sa dilala na po ako. Kaya daw po kayo umabot hanggang sa pinabarangay kayo dahil napag-alaman namin na hindi lang po sampal ang ginawa ninyo sa bata. Sinampal ko lang po yung anak ko. Bakit po mainit ang ulo nyo nung araw na yun? Kasi po, wala po ako sa piling ng mga anak ko nung mga panahon na yun. So kung talagang mahal nyo sila, nalulungkot ka at wala sila sa piling mo, di sana'y nung nakita mo, niyakap. Abi, ngayon lang ako nakakitang namimiss kita, anak. Pak! Hindi Gusto po- kita makita. Pak! Hindi naman po totaling ganun nang makita ko siya. Yung ayaw niya lang po lumapit sa akin. Kinakausap ko siya, bakit ayaw niya lumapit sa akin? Lumalayo sa akin. So nung nasaktan po ninyo ang mga bata, pinakulong kayo ng inyong biyenan at ng inyong hipa. Gano'n kayo katagal nakulong? Mga 5 months din po. Ang mga anak po ninyo, nakikita nyo? Andun po lahat sa kanila. Nakikita po ninyo ng regular? Minsan pag pupunta lang ako dun sa may lugar nila yun, natatanong ko lang yung mga anak ko. Pero para pumunta ako dun sa loob ng bahay nila. Hindi po ba ninyo sinubukang magpakumbaba at kausapin si Mang Rodolfo? Maaaring naano ko nga rin po, gusto ko na pakumbaba. Dahil gusto ko na nga rin makita yung mga anak ko. Gusto ko na nga makasama sila. Ganon. Nakita po natin at narinig natin ang mga hinaing ng puso ng isang inang nananabik po sa kanyang mga anak. Pero ayon sa kanyang hipag, wala raw kwentang ina si Ate Nilda dahil iniwan niya ang kanyang mga anak at pinagpalit sa alak. Ano nga ba ang alam na kwento at panig ng kanyang hipag? Narito po, si Leonora Rebuhenia. Pasok! Magandang umaga po, Aling Leonora.
Ang sabi po ninyo sa research, mas mabuti pang wala na lang kilalaning ina ang mga bata kaysa maging ina po si Nilda. Paano? Irresponsable po yan, ma'am, sa mga anak niya eh. Napakawalang hiya talaga niyan eh. Paano Magulang ko. ninyong sinabing walang hiya po siya? Matanda na magulang ko, mumurahin mo. Hindi ka ba mamatay mata ka? Tama po sabihin mo sa magulang ko yan. Pati pagpapakain sa mga anak niya, magulang ko pa mag-aasikaso. Anong ginagawa niya? Nasa karsada lagi, nasa kalye lagi. Mga kapatid, marami pa ho tayong malalamang dahilan kung bakit tuluyan nang ang lumayo ang loob ng mga anak ni Aling Nilda sa kanya at kung bakit abot hanggang langit ang galit ni Ate Leonora kay Nilda. Susunod na po yan dito lamang sa kaisa-isang talakserye on Philippine TV, ang Face to Face. Yung anak niya na isa na lalaki, tumakbo sa akin yung iyak. Ang latay dito sa likod, ang dami. Kung minsan din nakita ko rin mga anak ko may latay. Pinapalo din po nila.